Magandang gabi po sa inyong mga kabarangay. Ako po si Rachel Chanco, pero mas kilala po ako sa atin sa tawag na Teneng. Anak po ako ni Romy Gatok na dati pong naging kagawad din ng ating barangay. Sa panahon po ni Chairman Boy Sanga. Anak din po ako ni Aling Helen. Ako po'y tumatakbo bilang kagawad ng ating barangay. At kung ako po'y inyong bibigyan ng pagkakataon, nais ko pong gumawa ng ordinansang pang-barangay. At isa po doon ay ang pagkakalat po ng tae ng aso. Bibigyan po natin ng solusyon ito. Magkakaroon po tayo ng registration. Lahat po ng aso o pusa ay atin pong i-register para po, pati po yung may-ari. Para po, kung sila po'y tatay, ay magdudumi sa ating barangay. Sorry. Magdudumi po sa kalsada ng ating barangay ay atin pong mapupuntahan agad. Kung ang aso po nila ay paulit-ulit po na nagkakalat ng dumi, magkakaroon na po tayo ng penalty. 500 po. So, lalabag. Or, community service po ng 1,000. Teka lang, hindi ko na po mahabayan pang aking sasabihin. Sa darating po na halalan, October 30, huwag niyo pong kalilimutan, Rachel Chanco or Teneng po. At kung ako po'y palarin, magtiwala po kayo na ako ay gagawa at hindi puro salita lamang. Magandang gabi po mga kamarangay. Akit po to. Magandang gabi po sa lahat at salamat po sa lahat po na nagpunta at para makinig po sa aming mga gustong sabihin sa inyo. Muli po, ako po ulit si Romel Pito Santa Ana. Mag-share lang po ako sa inyo ng konting po. Noon pa man po, ako po ay, kami po ng mga kagrupo ko po ay tumutulong na. Meron po kaming youth organization na 28 years na pong nagsiservisyo sa ating barangay. Simula pa po sa aming mga lolo, lola at kami na po ngayon ng mga bagong henerasyon na nagtataguyod para po magservisyo sa ating barangay. At isa rin po akong head crew sa isang food cart kung saan po nakakatulong po tayo sa ilang mga kabataan na magkaroon po ng extra income para po sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. At sa mga taong nakuha ko po doon, nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi kung wala po sila, wala rin po ang aming food carts. Maraming salamat po, yun lamang po. Sa October 30 po, huwag niyo po kakalimutan, Romel Pito Santa Ana. Pito, isama sa Pito. Thank you po. Kagawad Eduardo Dek Masuela. Magandang gabi po sa ating lahat po, simula po sa ating mga chairman, SK chairman, mga kagawad at mga baguang kagawad po. Hindi na po ako magpapakahaba ng salita. Papakita ko na lang po yung mga ginawa ko. Sa November 1 po, meron po akong libreng kandila tubig po dyan sa tulay. Yun lang po, magandang gabi po lahat. Sisimula ang korupsyon, ang malaking korupsyon sa barangay. Alam po natin lahat yan. At ang susunod ko pong imumungkahi ay ang pagkakaroon natin ng official receipt sa ating barangay. Upang, di ba po, meron tayong income? Para po mapangalagaan ang income na yan, magkaroon tayo ng official receipt at ilagbook upang sa ganun maipon sa oras ng pangangailangan, in case of emergency, magagamit natin ito. Ang lahat po ng proyekto ni Pastor ay napakaganda. Pero meron po akong dalawang proyekto na gustong-gusto kong magawa. Ito po yung tinatawag namin na mabilis ang pagpapasagawa. Ang gusto ko po ay dun sa database system. Gusto ko po ng team pastor na magkaroon tayo ng database sa ating barangay. Bakit po? Para malaman natin ang lahat ng miyembro o constituent sa buong barangay.
Isa po doon ay para malaman natin kung sino-sino ba ang higit na nangangailangan, ang mga batang hindi nag-aaral upang sa ganun ay matugunan ng kagad natin ang kanilang pangangailangan. Ang pangalawa po ay ang pagkakaroon ng solar. Ako po gustong-gusto ko to kasi po ang makikinabang dito ay ang mga taong nasa looban, nasa tabing ilog, na naghihirap magbayad ng kuryente. Sa umaga po, gagamit kayo ng solar, pagdating po sa gabi, Meralco. Ibig sabihin po noon, makakabawas sa gastusin ninyo. Ito po ay sasabihin nila na mahirap gawin, imposible, pero wala pang imposible, basta gusto, dahil lahat ng gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Thank you po.